Yan, welcome mga ka-printing. Mag-e-experiment lang tayo tungkol dito sa aking printer, no. Hindi ko pa siya napapalitan ng printer head, itong L3210. So, experiment lang natin kasi ito madalas ding mangyari to sa ating mga printer, no. Ito, naka-normal yung kanyang ilaw, no. Yan, ganito naman talaga yung normal na ilaw ng ating printer, no. Isa lang yung naka-ilaw, no, itong power button. Then dapat walang mga blinking lights dito, no. Ito madalas ding mangyari to. Kasi na-explain ko na to sa ibang video. Kung ako sa inyo, balikan ko yung ibang video na mga na-upload ko, no, kung na-experience nyo rin yung mga blinking lights error, no, para meron tayong idea kung saang parts yung ating ito troubleshoot, kung saan tayo magpo-focus. Napakasimple lang talaga ng mga parts ng Epson printer, hindi masyadong marami yung kanyang board, no. Usually ito lang main board, then puro mga flex wire na yan at sensor, compare sa ibang printer na mahirap magbaklas. So dito, ito karaniwang nangyayari, no. Minsan puro doon tayo nakapokus sa strip, encoder strip sensor, pero pag may ingay kang naririnig, pag on mo pa lang, yung parang shh, ganon, dito na yon sa encoder disc. Pero pag humampas yung printer head, usually sa dito yan sa encoder strip sensor, or hindi lang dyan, kasi pwedeng sira din yung flex wire ng reader ng encoder strip sensor. So yung reader niya nasa likod ng printer head, yung bumabasa nito. Tapos pwedeng masira din yan, yung connection niyan, yung flex wire papunta sa board. So yun yung ito troubleshoot ninyo, hindi lang dito sa strip sensor, no. So dito, for experimental lang to, no. Aalisin natin to, no. Minsan ito nakakalas to kung ano yung lalabas na error dito sa harap. Kung anong error light yung lalabas diyan. So turn off ko muna to. Then alisin ko yung plug. Then ito alisin na natin, na do it at your own risk. Huwag niyong gagayahin kasi mahal ang printer, mahal din magpagawa. So ito babaklasin natin, no. Usually ito nangyayari din. Ito for experimental lang to, Yan, nangyayari yan. Minsan nakaganon lang yan. Nakaganyan lang. Nakabaklas na. Yan. Then, nangyayari yan minsan pag madalas mag-jam, no? Pag hinahatak natin yung papel, umiipit dyan. Ayan, tulad nito, nakita nyo marumi. May mga ink. Pero gumagana pa rin siya. Pero ayan, nakita ko na dito, pwede ko nang linisin siguro nung binaklas ko na. Then, iganyan lang natin, no? Tingnan natin kung anong error lalabas. Then, yan. Then, i-turn on natin. Isa pang problema ng Epson printer tong no. Yan, hindi siya magte-turn on. Babalik-balik lang natin yan. Magte-turn on yan ulit. Yan, nag-turn on na. Yan, no? Yan, isa pang problema yan ng Epson. Ayan. Nakita nyo yung tumunog, no? Na yan, nabaklas na. Yung tunog pa lang niya, doon pa lang sa encoder disc na yon. Then, yung error light niya ay lahat ay nagpa-flashing, no? Etong power button, yung ink, yung pay, umiilaw siya ng sabay-sabay. Then, kung titingnan natin yan sa computer, kung ikakabit ko yan sa computer, then, eto, lagi nyong tatandaan, aside dito sa, eto yung nag-iilaw na yan, yung umiilaw na yan, aside dyan sa umiilaw na yan, i-check nyo rin lagi yung status monitor sa computer, no? Yan, i-check natin yung error sa, check yung printer scanner. Tingnan natin dito yung
Ayan, ito yung not connected. Wag nyo siyang papansinin. Ang tingnan nyo lang ito, ibig sabihin ito yung nakakonect sa computer. Then, sa printer preferences, always check maintenance, Epson status monitor. Then, pag makikita nyo, ang error code ay 00041. Yan. Ang error code uli ay 0041. Then, ang troubleshoot niyan sa encoder disk sensor, or sa flex wire niya, no? Yan. So, ito, kailangan nyo lang ng pandikit, no? Glue, ordinary glue. Wag lang yung glue na pang papel, no? Then, turn off muna natin uli yung ating printer. Turn on, turn off. Turn off. Alisin na lang natin yung plug. Alisin na lang natin yung plug para sigurado. Then, ito, idikit lang natin yan. Yan, mura lang to, no? At pala, nilinis ko na to, no? Alcohol lang siguro, pwede na to. Linisin ko muna, no? Ito mga ka-printing, no? Ang panglilinis ko, wala akong alcohol, eh. Cleaning solution na lang. Do it at your own risk, no, mga ka-printing, no? Pero bahala kayo kung gusto nyong linisin yung mga sensor nyo. So ito, mahirap abutin to, eh. Then make sure na dry bago idikit uli. Pwede siguro alcohol, no? Wag lang malalagyan ng alcohol yung ito. Ito yung reader. Then, check tag product na lang po mga ka-printing, no? Lalo na yung mga bago dyan. Kung maaari lang, paki-subscribe na po at pa-like na rin yung ating video. Kahit paano makakuha kayo ng idea for improvement, no? Wag nyo na masyadong pansinin yung ano ko dito. At hindi ko naman talaga masyado pang nalilinis tong lugar ko. Yan. So, ayan, malinis na. So, idikit na natin. Yung ganitong glue, mabilis matuyo to. Then, idikit natin dito. Wala namang yan timing, eh, kung saan siya. Yan, patuyuin lang, no? Na-check nyo rin to kung may problema yung ano, no, yung flex wire. Kasi na-discuss ko na rin yan sa iba kong mga video. Yan. Mabilis lang tumatayo. Then, yan, try na natin. So, i-try na. Yan. Gumalaw na yung printer, no? Gumalaw na. Portrait yung view natin ngayon, no? Kasi napansin ko mas maraming nanonood gamit yung mga cellphone. So ito normal na, no? Hindi na umiilaw to, pero mas normal to kung naka-steady to, no? Yan, wait lang natin. Ito may problema nito, printer head. Hindi ko pa siya napapalitan. May nakita akong store nito, no? Ilalagay ko na lang yung link dyan or ilalagay ko sa tag product yung bilihan ng printer head. So yung printer head ng L120 compatible din yan sa L3210. So ito normal na siya. Yan, normal na. Malinis na rin yung encoder disk sensor.
Then pag chinek nyo dun sa status monitor, lalabas na dyan, ready. Ibig sabihin, normal na, okay na yung printer, pwede na uling gamitin. So, yun lang po mga ka-printing. Hanggang sa muli, wag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Yan, maraming salamat, no? Tsaka ako na lang ilalagay yung ano nito no cover, no? Ano ko pa, pinag-aaralan ko pa ng gusto. Yan, yung pagkalas ng cover nito, meron ako sa inyong tip na lagyan nyo ng scotch tape tong gilid para accidentally hindi kumalas, no, habang may ginagalaw tayo dito. Kasi pagka kumalas yan, ang nasisira dyan itong mga flex wire, nahuhugot, nagkaka-damage, pagbalik nyo meron ng error. So yun lang.